Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban nitong ating kababayan na si Jonas Sultan kontra Japanese fighter Rico Masuda. Fight schedule November 15, 2023. Kung di ako nagkakamali po, isa ito sa undercard sa nalalapit na laban ni Jerwin Angkahas kontra sa kapatid ni Naoya Inoue. At doon gaganapin ang bakbakan sa Kokugikan, Tokyo, Japan. Mga kaibigan, real talk prediction ang ating gagawin sapagkat kababayan po natin ang mapapalaban. Pero bago natin yan ipagpatuloy, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan naman po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Rico Masuda. Bago pumasok sa professional boxing o sa professional fights, dati itong lumalaban sa amateur na kung saan po hindi magkapareho ang kanyang record sa iba't ibang website na ating natignan. Sa iba, mayroon siyang 52 wins with 22 wins coming by way of knockout, may 14 na talo. Sa amateur po yon. At sa iba naman, mayroon siyang 70 wins with 22 wins coming by way of knockout. At ang talo ay 14. Di po ako sigurado kung alin ang tunay doon. Dahil sa iba pang website na tiningnan ko, lalo na sa BoxRec, wala po doon ang kanyang record sa amateur. Pero sa ngayon, as a professional boxer, may impresibong kartada po itong si Rico Masuda na 3 wins coming by way of knockout at may isang talo lamang at natatalo ito sa pamamagitan lamang po ng puntusan. Knockout ratio ay 100% po. May edad na 26 anyos, height 5 foot and 6, reach 69 inches. South po ang kanyang stance at sabi ko nga kanina, knockout ratio nito ay 100%. Huling lumaban Agosto 30, 2023, nakalaban niya ang kapwa Hapon na si Seiya Tsutsumi, na kung saan natalo sa huling laban si Masuda by unanimous decision. At ang pinaglalabanan nila ni Masuda at Tsutsumi ay ang Japan Boxing Commission Japanese Bantamweight title. So, uhaw sa panalo si Masuda dahil sa kanyang huling laban ay natalo po siya. At ang skills naman ng boxing irong ito, boxer puncher po. So, ibig sabihin nito, pwede siyang maging pressure fighter sa laban o saklaw ng isang boxer puncher ang mga style na kagaya ng mga sumusunod. Pressure fighter style, defensive style, counter punching, wheeling sa brulan o tuto na bakbakan, footwork na kung saan side to side in and out. Yan po ang mga saklaw na galawan sa isang boxer puncher. Pero itong si Masuda, pressure fighter style po ito at wheeling sa brulan o tuto na bakbakan at may counter punching ability. At yung kanyang footwork din po na kung saan ginagamit niya ang ring. So, ibig sabihin, may defensive style din itong Japanese fighter. Jonas Sultan na ating kababayan. Itong si Jonas Sultan naman po, bago mapalaban kay Masuda, 2-time world title challenger po itong ating kababayan. Naging world title challenger siya sa super flyweight division, which is nakalaban niya si Jerwin Angkahas. Talo si Sultan by unanimous decision. Nangyari naman yan noong 2018. 2022, napalaban ulit itong si Jonas Sultan as world title challenger. Nakalaban niya si Paul Butler. Kung di ako nagkakamali, parehong challenger si Butler at saka si Jonas Sultan sa laban. Dahil ang pinaglalabanan nila noon ay ang WBO interim. Ngunit na-elevate itong si Paul Butler as WBO lehitimong kampiyon sa Bantamweight Division sa WBO. At yun na nga, nakasagupa ni Paul Butler ang the monster ng Japan na si Naoya Inoue.
Tinalo ni Jonas Sultan na dating world champion, General Cordolas Casimero. Sa ngayon, may impresyong kartada itong si Jonas Sultan na 19 wins with 11 wins coming by way of knockout, may 6 na talo at wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 6 na talo, natatalo lang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad na 32 anyo si Jonas. Height 5 foot and 5 inches, reach 63 and a half inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 57.89%. Huling lumaban September 6, 2023, Frank Gonzalez, panalo itong si Kabayan by unanimous decision. At sa skills ni Jonas Sultan, pressure fighter, brawler po ito. Pagamat may defensive style din itong ating kababayan, pero malimit talaga na siya po ay umaabante at epektibo ang kanyang galawan sa close range, which is yung 2-2. Kaya sabi ko nga, pressure fighter brawler itong si Jonas Sultan. Okay. Sa comparison naman natin, parehong nasa prime, parehong aktibo na lamang maglalaban, lamang-lamang sa height ang disadvantage ng Hapon. Kung sa height tayo, lamang ang Hapon ng 1 inch, ngunit dito sa pahaba ng galamay, medyo malayo. Oo, malaki ang agwat po. Orthodox versus Southpaw, delikado po ito sa untugan. Sana hindi magkaroon ng untugan sa aktual na bakbakan para naman mapanood natin ang magandang labanan. Lamang sa knockout ratio itong Hapon, ngunit pagdating naman sa karanasan po mga kaibigan, dito sa professional fights, lamang si Jonas Sultan, which is 2-time world title challenger po ito. At sa panig naman ng Hapon, which is dating lumalaban sa amateur mga kaibigan, hindi na rin po ito dapat maliitin, lalo na sa panig ni Jonas Sultan. Huwag talaga niya itong maliitin dahil may power, may magandang skills at yung kanyang background as amateur fighter mga kaibigan, na kung saan napakaganda ng kanyang record. Prediction: Jonas Sultan by knockout, at yun dapat ang kanyang gagawin. Dahil kung mauwi lamang ito sa puntusan, lalo na't dayo si Kabayan, medyo tagilid siya dyan mga kaibigan, dahil dapat magtrabaho ng husto si Jonas Sultan para makumbinsi ang mga hurado na siya papaboran sa panalo sa laban. Sa makatuwid, dapat madaig ni Sultan ang kalaban o itong si Rico Masuda. Madala niya sa kanyang pagka-pressure fighter, madala niya sa kanyang pagka-agresibo, at nang sa ganon, itong si Rico Masuda, kahit papano, magkaroon ito ng sa ating kababayan, magkaroon ito ng respeto. At kung mangyari iyon mga kaibigan, may tsansa ng ating kababayan na may panalo niya ang laban sa pamamagitan po ng split or unanimous decision. Pero sabi ko nga, kung may sa puntusan ito, delikado si Kabayan. Sa panig naman ng Hapon, dahil 100% ang kata artist ito po mga kaibigan, hindi ako kumbinsido na magawa ng Hapon na ma-knockout itong si Jonas Sultan. Oo, lalo na't nakikita natin kung gaano katibay si Jonas Sultan. At nakita naman natin na talagang matibay ang panga nitong si Jonas Sultan. Pero hindi natin alam dahil napakalakas nitong Hapon, which is wala pang naipanalo ito sa pamamagitan ng puntusan, kundi puro knockout ang sinapit ng kanyang nakalaban. Pero wag lang magpakakampante si Sultan. Kahit na sabihin nating makakaya niya ang suntok na kalaban, kung sakaling kaya naman niya, dapat lamangan talaga niya sa puntusan ito para makuha ang panalo nitong si Kabayan. Pero para sa akin, real talk prediction ako dahil kababayan natin, para sa akin Jonas Sultan. Pero alam naman natin na ito po ay boxing. Ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen. Hindi porket dihado dito si Rico Masuda sa karanasan dahil sa uri ng kalaban, tandaan natin may power ito at may magandang skills. At syempre, panahon na tayo ngayon sa information. Napaka-easy na lamang na mapanood mo ang mga previous fight ng iyong makakalaban na kung saan pwede mong pag-aralan. Anong kahinaan ni Sultan? Sweet science of boxing. Kaya dito mga kaibigan, kung i-adapt ni Rico Masuda ang sweet science of boxing, talo si Sultan dyan sa puntusan. Kaya sabi ko nga, dapat maging agresibo si Sultan dito at maging masipag kung bumato ng suntok para makuha pa rin niya ang panalo sa pamamagitan po ng puntusan din.
Kaya abangan natin at suportahan po natin ang Philippine Boxing. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.